Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, turuan ko po kayo makapag-English agad na maski pa po kayo baguhan pa lamang, makakabuo na po agad kayo ng English sentence. Gamit naman po itong present simple na napakadaming batas sa pagbuo ng English sentence. Isa lang po yung aking ituturo, pero gamit na gamit. Okay, bali yung batas pong ituturo ko sa inyo patungkol sa present simple ay patungkol po sa action na kinaugaliang gawin ng ating pinag-uusapan. Halimbawa po, ako ay nag-eehersisyo araw-araw. Pag English nyo po yan, yung ako ay. Tapos yung Tagalog na ay po natin dito sa kung saan ay sumunod po sa ako, wag nyo na pong i-translate. Okay, dito na po agad kayo sa action na kinaugalian ng ating pinag-usapan. Yun po yung tamang pag-translate mula sa Tagalog patungong English. So, i-translate natin itong nag-eehersisyo, exercise, hanggang dito lang po sa I exercise. Tapos yung araw-araw, everyday. Pagsama-samahin lang po natin yung mga English na salita. I exercise everyday. Ako ay nag-eehersisyo araw-araw. Nasabi na po agad natin yung kinaugaliang aksyon ng ating pinag-uusapan. At yun po ay nag-eehersisyo yung tao araw-araw. Nag-eehersisyo ako araw-araw. Okay? Ngayon, kung mapapansin nyo, meron pong katabing parenthesis ang bawat action na sinasabi kong kinaugali ang gawin ng ating pinag-uusapan. Ito po ay ginagamit lamang kapag ang gagamitin nyo po ay he, she, o yung taong papangalanan nyo ay isa lang ang bilang. Subukan po natin. Siya ay nag-eehersisyo araw-araw. So, pag gumamit kayo ng siya o pag lalaki ay he o pag babae ay she, dapat isasama nyo na po yung mga letra na nasa parenthesis. Kung ang napili nyo po ay exercise, magiging exercises. Kung ang ginamit nyo ay he o she o kaya itong Tom, ha? Pero pag ang ginamit nyo po ay I, we, you o they, hindi nyo po isasama yung letrang nasa loob ng parenthesis. Yun po ang ibig kong sabihin. So, subukan natin. Siya ay nag-eehersisyo araw-araw. Subukan po natin yung siya ay lalaki. E di he ang gagamitin. Pero kung babae, she po. Lalaki muna. He exercises every day. Yun po yung tama. Okay? Isinama natin yung nasa loob ng parenthesis. Naging exercises. Kasi gumamit tayo ng he. Subukan naman natin itong si Tom. Si Tom ay nagmamaneho linggo-linggo. Pag in English yan, Tom drives. Isasama niyo yung S. Kasi yun yung panandao. May ESOS. Dapat yung spelling ng action na kanyang kinaugalian sa dulo. Okay? Tom drives every week. Yung linggo-linggo, every week sa English. Nakapag-English na naman po tayo sa tamang pamaraan. Isa pa. Ito. Sila ay naglalaro ng basketball sa umaga. Sila ay naglalaro ng basketball sa umaga. Pag in English nyo, they play. Hanggang play lang. Hanggang dito lang po sa Y. Kasi itong parenthesis na kung saan ay meron pong S sa loob, ito po ay pang he, she, o para kay Tom lang, di ba? So, they play basketball in the morning. Nakapag-English na naman po tayo. Kung saan ay ang nabibigay nating ideya ay yung kinaugalian na aksyon ng ating pinag-uusapan. Okay? Ang maganda po dito ay naglagay na rin po ako ng mga panahon na kung saan ay tumutulong po para masabi natin na kinaugalian pong aksyon yung ating tinutukoy. Kasi di ba, kung mapapansin nyo, yung mga panahon natin dito ay umuulit. At pag sinabi natin kinaugalian, umuulit po yan. Okay? So ito, everyday, araw-araw,
Umuulit. Umuulit po yan. Buwan-buwan. Every month. Sa English. Every week, linggo-linggo. So makikitandaan po itong mga ito. Okay? Para pag gumawa po kayo ng present tense na patungkol sa kinaugalian, pwede nyo po magamit po ito. Okay? So sana po makikipractice po ito. Kasi banda-banda riyan, alam ko magagamit nyo rin po ito. Lalong-lalo na kapag ang pinag-uusapan nyo ay yung kinaugaliang aksyon ng ating pinag-uusapan. Okay po? Maraming salamat po.